Hey everyone, welcome back to my channel. It's my Journey Canada vlog. For today's video, pag-usapan natin itong major announcement ng Government of Canada sa pangunguna ni Prime Minister Justin Trudeau kasama yung Minister ng Immigration, Refugee, Citizenship Canada. Kahapon, they announced yung further reduction na mangyayari ng permanent residents. Nabanggit ni Prime Minister Trudeau yung pagbabawas sa immigration dito sa Canada as well as yung pag-stop ng population growth in the coming years 2025, 2026 up to 2027. But prior to that, aware naman tayo no, lalo sa mga nakasubaybay dito sa Canada sa immigration policy and then new rules na a few months ago nagkaroon na sila ng mga papiaw sa mga mangyayaring changes sa immigration dito sa Canada. Kasama na dyan na matatamaan yung mga international students as well as yung mga temporary foreign workers, mga naka-working visa dito sa Canada. Ito para sa mga mag-a-apply ng PR or permanent residence dito sa Canada. As announced by Prime Minister Trudeau kahapon, they are now reducing the original numbers of applicants na i-admit or i-approve ng permanent residence from 500,000 to 395,000 na lang. So a reduction of 105,000 na applicants or targets for permanent residence by 2025 or next year. And after that, 2026, the number will reduce again by 380,000 and 2027 365,000 na lang yung i-admit or a-approve ng permanent residents again dito sa Canada. And just to take note, para dun sa 2025 target ng permanent residents dito sa Canada which is 395,000, 40% doon ay kukunin sa mga currently andito na sa Canada nagwo-work, yung mga may temporary resident status, yung mga naka-under ng work permit, close, LMIA. So, magandang balita yon para sa inyo. So, that means may pag-asa na magkaroon ng papel and ma-approvean ng permanent residence. As part of announcement kahapon ng IRCC na pinangunahan ni Prime Minister Trudeau regarding sa reduction of permanent residence admissions dito sa Canada, naglabasan sila ng plan or yung tinatawag na overall plan for permanent residence admissions or yung mga tatanggapin na applicants ng permanent residence dito sa Canada. Ito yung tinatawag na economic and under doon yung mga business class kasama yung agri-food pilot ng agriculture business or industry dito sa Canada and then yung Atlantic immigration pilot. Yun yung may mga pathway ng permanent residence. Yun yung tinatawag na in-Canada focus. Sa in-Canada focus, may pag-asa yung mga currently andito na sa Canada and naka-under ng work permit, LAMIA base, or without LAMIA na makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. Isa kayo sa priority as part of this overall plan na nilatag ng IRCC or ng federal government. So good news para dun sa mga temporary residents na nandito sa Canada as workers or naka-under ng LAMIA or work permit. Itong in-Canada focus ay nagbibigay ng chance for you to be able to apply for permanent residence and then they have a target for 2025, 2026, 2027 for number of applicants na i-accept para ma-approve ng permanent residence dito sa Canada. Kung titingnan natin yung numbers, yung reductions hindi naman ganun kalaki, no? Imagine mo 500,000 ang mababawas lang is 105,000. Yung inflation dito sa Canada ngayon, grabe, yun kasi yung pinagbabasihan saka maraming Canadian talaga ang umaalma. Talagang apektado yung social services like yung health, yung sa food, housing, sobrang kulang talaga. Para sa akin and then marami ring nakakapansin na hindi sapat yung reduction. Nangyari na yung damage, andyan na yung kakulangan and hindi hanggang ngayon, kahit sinabi nila na nagdadagdag na ng mga pabahay, apartment, houses, still, hindi pa rin makasabay. We can't deny the fact na talagang
yung inflation, ang taas ng mga bilihin. So, kung ganun lang yung ibabawas sa immigration dito sa Canada, lang to specific lang sa pag-accept, pag-approve ng permanent residents. Wala pa yung sa students. Meron pang refugees. And then yung family sponsorship, madadagdagan pa yung number na yan. I'm not sure kung ano mangyayari. So, let's see kung anong magiging effect nitong pagbabawas. That's it for today's vlog, mga kababayan. I hope that you like this video. Keep safe and God bless.